gumugulong na investigasyon po nitong ICI, ano pong plano niyo sa Senado? Sasabayan niyo po ba investigation na yun? Kailangan ituloy pa rin namin kasi apparently nakakatulong sa kanila. Nakakatulong sa ICI. Tingnan mo yung mga iniimbita nila galing doon sa investigasyon ng Senado. Sa ngayon, So, nakakatulong yan. Siguro mga dalawang hearing pa kami, especially pagka yung na-focus na sa pamamaraan sa DPWH. Because this is just a small fragment of the entire DPWH nationwide. Naka-confine dito sa Bulacan. Yung Bulacan pa lang. district engineer ng district sa Bulacan. May iba pang district yan. At nationwide, iba pa yan. Pero, pwede mong masabi na hindi kaya duplicated in all, if most, if not all of the districts nationwide? The answer can be yes. So, hindi tayo pwedeng tumigil dito lang. Di ba? Tingnan natin yan. Because the infrastructure na pwedeng gawin dyan, i-reconstruct natin, i-restructure natin ng DPWH. Ako yung unang nakikita kong makukuha natin legislation dito eh. Huwag natin gawin district, gawin natin regional. O gusto mo, damihan natin ng region. Imbis na 14 regions o 15 regions, pwedeng 16 o 17 ang division ng mga regions. Pero once na in-elevate mo ng regional yan, una, pag nawala yung district, hindi na apektado sa congressman. Di ba? Kaya nangyayari, di ba nangyayari? District engineer, ayaw ng congressman, palitan. Di ba? Kasi district yun eh. Pag ginawang region, hindi siya pwedeng hawakan basta-basta ng ano. Oo, iba yan. Medyo higher level ang dyan. Ang labanan dyan. Siyempre, yung ding regional director, medyo mas takot yun. Kasi sino bakit na? Ito sa district, bakit rin yung congressman eh. So sila magsasabuatan. Di ba? Pwede sila magsabuatan. I'm not saying na nagsasabuatan sila. Pwede. Papalag na naman kayo sa akin. Baka tumayo na naman si Bato Senator Bato, huwag niyo po misconstrue Sige po. Baka pwedeng mag-collide, di ba? Oo. So pwedeng mangyari. Ito yung isang nakikita niyo po refinement, gawing regional or damihan yung regions na sakop ng isang DPWH. Okay, pero that's why, pinipilit ko talagang it's crucial that itong si Yusek Bernardo must appear and give and shed light. Kasi siya yung mas makakatulong siya sa atin sa legislation dito kung paano natin gagawin para maiwasan to. Nakita niya yan. Sigurado nakita niya sa ilalim niya kung paano nangyari yan. Ito po bang kesa kila Bonoan. Si Bonoan ngayon lang yan. Si Mark Villar nung panahon lang ni Duterte yan. Pero yung mga tao doon sa DPWH, naku, baka panahon pa ni FBR yung iba dyan. Opo. Ito si Yusek Robert Bernardo, apparently connected pala siya kay di ba, kay Henry Alcantara nung panahon pa ni Mayor Erap sa Manila. Hindi po ba? Okay. Ito po bang kung meron ba sangkot na mga senador and or congressmen, mukha bang pwede ang makapagturo si Yusek Bernardo? Oo. Kung meron siya, makakapagturo yun. Bakit po? Especially sa especially sa mga siya may overview eh. So, especially mga flood control na issue. Tapos yung mga ghost projects. Hindi lang naman sa flood control ang ghost eh. Pero, di ba? Merong mga ghost na iba eh. Para itong yung sinusuplong yung inaamin, di naman sinusuplong, inaamin ng SIMS doon sa affidavit niya, di ba? Yung sa Piel Barangay ata yun, sa Baliwag, Bulacan. 43 million. Ang project, 43 million. Flood control nga. Pero within 5 months, completed na raw, nabayaran na lahat. Nag-first partial payment after 1 month.
After 2 months, retention bond release na. After 5 months, final payment na. Parang sinabi niya lahat yan. Yung simpleng bahay nga na halagang 5 million, hindi matatapos ng 5 months eh. Oo nga po. 43 million. Tapos in 5 months at bayad. Di ba? Yun, nasa affidavit niya yun. Lahat na nakakaintindi ro, lahat na nasa ibabaw nun, alam nilang nangyari yan at malamang naduduplicate yan in the rest of the country. Pero dito sa sa insertion, kasi nga ito yung elephant in the room din po, May corrupt na DPWH official, may corrupt na contractor. Pero paano ba maaayos yung sistema para itong mga senador o kongresista hindi makakapagpasok ng ganong insertion na pagkatapos ng second reading, yung bigla na lang sa magpapasok sa BICAM o sa small committee. Ano po bang pwedeng gawin yan? Yung plano namin gawin sa 2026, yan ang pwedeng, yan na dapat gawin. Yan ang, kung tatanong mo, yung ano pwedeng gawin, ito, yung gagawin namin dito sa budget sa 2026. Hindi ko pa nakakausap si Boji about this. Sa bata na pa, kumuti ka kami mag-dinner ngayong gabi, kaya lang medyo busy rin ako eh. Hindi ko alam kung ano magiging strategy ng House para maging malinis yung usapin. Pero sa Senate, plano namin nila Senator Lacson at saka ni Senator Sherwin Gatchalian. Nag-usap na kami. Si Sherwin kasi chairman ng Finance ngayon eh. Opo. Pag-usapan namin, merong hindi pwedeng gawin. Sa budget ng Presidente, sinabi na ng Presidente yan, sabi niya, di ba, yung NEP, as much as possible, it should stay close to his budget because that's his budget. Di ba? Di katulad na nangyayari last year. Planong gumawa ng planong magkaroon ng mga specialty hospital sa Clark. And probably in the South also. Yung budget na wala. No. Di ba? Ang program napunta sa program napunta sa program. Okay. Paano may iwasan yan? Una, sabi niya, huwag gagalawin. Correct. Hindi namin gagalawin yan. At hindi pa gagalaw ni Sherwin yan. Ako nagsasalita as Senate President. Okay. Hindi ko ahayaan galawin yan. DepEd, Department of Education, o Education, Health, Defense, hindi pwede gawin yan unless dadagdagan mo. Di ba? Pero hindi pwede bawasan. Di ba? Hindi pwede yan. Okay. Ganon, may mga 2 or 3 items pa sinabi si Presidente na bagay. DPWH, dapat merong maliwanag na limit na pwedeng amendment. Di ba? Palagay mo, yung congressman, kailangan niya ng ospital sa district niya. Okay. Wala sa budget. Hihingi siya ngayon. Di ba? Sabihin niya, bigyan niya naman pang-district yung pang-hospital ng district ko. There should be a limit to that. Na ito lang ang pwedeng amendment. At kung gagawin mo yan, ilalagay mo yan on the floor. Pwedeng hindi nila isa-isahin. Sasubmit nila doon sa kanila chairman. Anyway, kasi nagamit yung example ng congressman. Pero sa Senado, ganoon ang plano namin gawin. May limitasyon hanggang saan lang ang pwedeng amendments mo at tatawagin natin yon. Pwede yon institutional amendments yun. Sa floor po. Oo, sa floor. Pagkalagay mo, matatagalan tayo pag isa-isahin mo, ganyan-ganyan. Submit mo. Tapos, i-recite mo or i-recite ng chairman ng finance. Ito, sinubmit ni amendment ni Senator Soto. Ito, ganyan-ganyan. Amendment ni ganito, ganyan. Okay. Alam natin sino naglagay. Alam natin, institutional amendments kung in-approve ng Senado. In-approve natin. Nag-second reading, in-approve natin. Period of amendments, closed. Approve on second reading, in-approve. Institutional amendments yan. Ngayon, pag nagpasok ka, na hindi natin papayagan, magpapasok ka ngayon bago mag-third reading o pagdating sa BICAM, i-insert ka ngayon, magpapasok ka, insertion yun. Bawal hindi yan. Ganyan. Hindi ko papayagan yun. Yung nangyari last year, hindi ko papayagan yun. Paano kung manggaling naman po?
Magkakagulo kami pagka pinilit nila. Hindi Kung pa pwede. manggaling po sa house, yung ganyang klaseng galaw. Makikita namin eh. E di sisitahin namin yun. Siguradong the way the situation is now, I don't think papayag si Boji, si Speaker Boji. Kahiyaan na, no? Hindi papayag yun sa klase na sitwasyon ngayon. Siguro papayag na siya na maglagay na kagad sila ng mga amendments nila na maaga pa. Lagay na nila doon para maging institutional amendments yun. Pag sampa sa amin, yun na yun. Tapos pag maghahabol ka sa BICAM, ito talagang kailangan to maliwanag to sa hindi lang sa aming mga legislator, pati sa mga sa public. Pag ang pinapasok mo sa BICAM, hindi nyo pinag-usapan sa floor. Illegal yun. Oo, tama. On any House or Senate, merong bill, yung disagreeing provisions tayo. Tapos merong isang provision kang gusto ilagay na hindi naman yun na pinag-usapan yun sa House. Hindi rin namin pinag-usapan sa Senate. Ipapasok ko sa BICAM. Nagiging third house yung BICAM. Bawal yun. Hindi pwede yun. Kaya kung mag-i-insert ka bigla ng di ba? Mag-i-insert ka bigla sa BICAM, insertion nga yun. Kaya nagagalit ng tao. Kaya mapapagbintangan ka. Kahit sabi mo pang malinis yung gusto mong ilagay na kailangan ng bayan mo, kailangan ng Pilipinas yun. Pangit. Kaya nga tayo sumasabit na ganito na pag-iinitan Di ba ang Kongreso So, hindi namin papayagan yan sa Senate. That's why we passed the Senate Joint Resolution. Siguro naman i-honor ng House to kahit na nagpalitan sila ng leadership. Sapagkat yung amin we are enforcing in this Senate Joint Resolution, we are enforcing transparency and accountability. Lahat ng budget documents uploaded. Makikita nila kung sino yung mga nag-amend, anong pinasok na amendment. Uploaded sa public, tapos live streaming in all stages. Kaya nga yung unang joint resolution, nung pa lang ako, minority leader ako, dinagdag ako sa isang provision Pati BICAM, naka-live streaming. Whether big BICAM or small BICAM. At hindi ako papayag ng small BICAM na 2 tao lang. Opo. Yung binabanggit po ni Toby Chanco a couple of weeks ago, yung ginawa raw ni Zaldico, tsaka isa pang party list, sila raw naglagak ng mga pondo. Hindi lang sa distrito nila, kung saan sa iba't iba pa mga distrito, kaya iba mga congressman daw nagulat, hindi ko naman insertion yan pero inabutan ko na lang yan, di ba? So, paano po iiwasan yung ganong kalakaran? Kasi napaka-weird po nun, hindi po ba? Para maiwasan yun, dapat yung chairman ng finance, yung chairman ng appropriations nila, huwag nilang gawin yun. Huwag nilang may nagsabi sa akin bumukol daw kasi, kaya kung saan nilagay yung iba nagparking Kaya na nagbanggit ng term na parking, hindi po ba? Yun ang report sa akin, yun ang kwento sa akin. Wala ako sa Senado 3 taon. Pero yung for a lack of a better word, patawad niyo po ako lalo na sa mga nanonood sa inyo. Pero yung kamandag ko sa Senado, ando doon pa Marami kong kaibigan doon. Marami kong empleyadong kakilala doon. Marami kong tauhan na ikangay kahit papano napakisamahan ko doon. So, ang kwento, bumukol daw Sumobra. Hindi ba yung sinusumbong ko noon kay President Marcos, 300 billion ang dinagdag do sa BICAM Ba't hindi bubukol? Di ba? So, mabuti na lang, ang ginawa naman ng Presidente, di ba, NFLR niya Ang ibig sabihin po ng FLR, for later release. Salita lang yun na sinabing, hindi mo na makukuha yan. Term lang ng executive secretary yun. Sabi ni Presidente, FLR daw Ganda pakinggan, Ano yung FLR? For later release. No. December 31 hindi na i-release yun. Hindi na papakinabangan in short. Ang ibig sabihin nun, kinatay ng Presidente yun. Ayaw niya. Nasumbungan na nga nalaman na nasilip na binanggit niyo po yung term na parking para dun sa kaalaman ng mga viewers po natin. Correct me if I'm wrong, no? Yung parking po,
pag pinark yung isang pondo sa isang kongresista, Oo. meron po bang tinatanggap na porsyento ron yung kongresista? Hindi papayag yun ng hindi. Hindi papayag yun na wala. Siyempre, distrito niya yun eh. Oo. Distrito niya yun eh. Tapos maglalagay kayo ng pondo ron. Di ba? Hindi papayag yun. So may cut doon yung kongresista. Very few congressmen will allow it. Yung medyo napakagarapal po ng ganung proseso, 'di ba? Yung ikaw congressman ka, bigla may papasok na pondo sa distrito mo, meron pala biglang proyekto. Kakausapin ka ng DPWH, hindi mo naman hiningi. Pero usapan pala ron, hindi may porsyento ka diyan kaya quiet ka na lang. Ganun po, 'di ba? Nangyayari talaga 'yan. Kaya nangyayari nga yung parking eh. Pero mahalaga talaga na yung chairman ng appropriations ay very, very transparent. Walang ganun. Kung sobra, huwag mo ilagay. Sobra pala eh. Di ba? Kailangan ganun. Ako, tiwala ako ngayon dito sa, si Swansing. Congresswoman Maika. Swansing. Tiwala sila. Okay, good job. Sa amin, si Sherwin, mathematician na. Walang masamang record. Kaya okay, matiwala ako doon. Kaya sabi ko, malakas ang loob ko itong 2026 pag nilahad namin to kay President Marcos para pirmahan. Napanood ng taong bayan kung paano ginawa ito. Kasi hindi ako papayag ng hindi live streaming eh.